So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. So ito pag-usapan ho natin, ito na, sinagot na ho ni BP Sara ang mga katanungan, ang mga lahat ng mga nababalitaan natin at alam naman natin na ito talaga yung gustong-gusto ng mga anti-Duterte na marinig nila mismo ito kay BP Sara Duterte. Ito na nga, no, sinagot na nga ni BP Sara ang umano ay pinaplano or nilulutong impeachment laban sa kanya. Konteting, maunahan. Si BP Sara pa talaga yung pinag-aksaya ng panahon na may impeach. Samantalang dapat yung isa eh. Dapat yung isa yung may impeach eh. Bakit gayon? Bakit gayon kay BP Sara kayo nakatutok? Oy, mga hinayu. Mga hinayupak. So ito na nga, no, at alam naman natin medyo matagal na na pag-uusapan na gustong ipa-impeach ng mga anti-Duterte etong si BP Sara Duterte para nga naman makabuelo na pataas ang pinuno ng mga buhaya. Alam naman natin kung sino na, hindi na natin kailangan pangalanan. At alam naman din natin na matagal na nila ito talaga yung gusto nilang mangyari. Pero ito lang ang masasabi ko dito, no, na kapag ginawa nyo yan kay BP Sara, yung impeach na yan, baka yan na yung hudyat para magkaisa na ang bawat Pilipino na mag-aklas laban sa gobyerno. So eto nga po, no, panoorin natin yung sinabi ni BP Sara live interview pagkatapos po ito ng house hearing na kung saan ay nag-iyakan na naman po mga buhaya. At nagulat po ako na bakit nandito po sa video si Master Judea. Nagulat ako, kumukha kasi ni Master Judea yung kalbo yun. Ayun. So ito, panoorin natin, nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Yan, panoorin natin, play. Sabi niyo, ma'am, prelude na to sa... Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila o anong gagawin nila para sa impeachment. Sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible. Ano po yung magiging tugon mo nito doon sa mga nabanggit? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. Sorry. For impeachment. Oo. Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, 'di ba? Determination of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So ibig sabihin merong ginawang mali. You requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Oh, kasi yun yung position ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Tama. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta nung mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Yun! Tupalpal na naman ang mga hinayu. Ay, nako. Dito totoo naman eh. 'Di ba? Kasi ang usapang impeachment, marami na sino ba mga na-impeach? Si Erap 'yan. Yung kay Erap kasi may talagang may dahilan, no? May dahilan na talagang may napatunayan na may maling ginawa si Erap noon. So ngayon, etong si BP Sara, kahit ni Katiting, wala tayong nakikita or wala tayong napapansin na may tawag dito na kailangan i-impeach si BP Sara. Wala tayong nakita na nagawa ni BP Sara na kailangan na i-impeach siya. Kaya napaka-posible din talaga
Pero alalahanin no natin na ang kapangyarihan po ng impeachment ay nasa kamay ng mga kongresista na kung saan ay mga bataan niya ni Tamba. Gago! Diba? Oo, kaya talagang medyo may posibilidad na mangyari. Pero kagaya nga ng sinasabi ni BP Sara na kahit anong gawin nila, wala naman silang makitang mali sa amin. At wala naman talaga silang ginagawang mali. So anong sapat na batayan ng mga kongresista kung sakaling ngayon nga daw ay nagpa-practice na nga daw itong mga to para i-impeach si BP Sara. Ewan natin kung anong klaseng pagpa-practice yan. Samantalang yan talaga ang gustong-gusto nila. Alam naman natin, yung leader ng mga buhaya ay nagpa-practice na bilang maging vice presidente. Nagpa-practice na bilang presidente. Alam naman natin, di ba? Nakagano, no? Nakagano, no? Habang naglalakad, ganyan, no? Oo. Nakasama yung mga kapulisan. At namigay pa ng bugas sa Davao at nabansagan nga siyang si Kuya Wawi. Gago! Kuya Wawi. Ay, naku po. Hindi kahit balibalik ta rin po natin ang mundo. Wala ho talaga tayong makita or maging batayan para pababain sa pwesto si BP Sara. Maaari, siguro, yung pinaka-leader ng buhaya, pwede. Yung isa sa mga buhaya, pwede na talagang pababain sa pwesto dahil marami hong talagang kailangan niyang kaharapin or maraming talagang pagkakamali na nagagawa niya ngayon. Katulad lang yung sa flood control, katulad lang nung marami, 'di ba? Maraming pwedeng makita na laban sa kanya na pwede siyang i-impeach talaga, 'di ba? Pero si BP Sara, wala. Una-una, bilang DepEd Secretary, napakataas ng ratings at tiwala ng taong bayan at napakaganda ng performance ni BP Sara nung siya ay isa pang DepEd Secretary, di ba? At talagang kitang-kita ho natin yon. No, hindi natin maikatanggi at hindi ho maitatago yun na kahit may nagsalita na itong si BP Sara nga daw ay hindi nagpapasok. Oo, hindi ko napapangalanan kung sino yun. Basta yun daw ay galing sa bibig ni BP Sara na isa sa mga humahawak ng budget natin dito sa Pilipinas. Ngayon, sinabi niya doon na puro lang daw gala si BP Sara. Puro lang daw bulakbol. Hindi daw nagpapasok. Pero nagtataka tayo, bakit ang taas ng ratings niya? At siya ang kauna-unahang Deputy Secretary na napakaganda ng performance na naibigay, nai-record sa bilang isang Deputy Secretary. Diba? So yung about nga dyan sa impeachment, alam nyo, matagal na iyan talaga ang gustong-gusto ng mga anti-Duterte na ma-impeach si BP Sara. Gustong-gusto nila. At eto pa ang pinakamalupit dyan. Kahit may impeach si BP Sara, kahit 10 beses may impeach yan. Kahit na tapos na, wala na siya dyan wala na siya dyan sa gobyerno, hahabulin at hahabulin. Ito lang. Kung sakali man talaga, sige, nandun na tayo. Kung sakali man na may impeach si BP Sara, sa tingin nyo, tapos na? Hindi. Ano pa rin yan, hihilahin at gagapangin pa rin yan si BP Sara kahit na nasa baba na siya. Yan ang gustong mangyari nitong mga to. Kasi nga, unang-una, sa totoo nga lang, isa sa mga nakikita ko pa, bago natin pagpatuloy, isa sa mga nakikita ko pa ho dito, ay hindi nyo napapansin, pinapahaba yung issue dito. Kasi sa totoo lang, kung i-impeach din nila talaga si BP Sara, dapat matagal na. Alam naman natin, magtrabaho yung mga yan, talagang sagad sa kademonyuan ng mga ugali ng mga yan. So ngayon, kung i-impeach nila si BP Sara agad, mawawalan sila ng display. Mawawalan sila ng panghabla or panakipbutas sa mga kapalpakan na ginagawa nila sa gobyerno natin. Diba? Kaya yan isa sa mga nakikita ko na maaaring
Gusto lang, bukod sa gustong-gusto nilang ma-impeach si VP Sara, maaaring pinapatagal pa nila ng gusto para hindi mapansin ng taong bayan yung mga kapalpakan na nagagawa nila sa ating gobyerno. Kagaya alam nyo naman, hindi ko na siguro paulit-ulit pang sabihin yung mga kapalpakan na yun, no? At kitang-kita naman taho talaga natin na kada may gagawin silang kapalpakan or may gagawin silang mga pagnanakaw, katulad lang yun, yung 6 trillion na kine-question ni Marcoleta or tinatanong ni Marcoleta, ay wala silang may sagot. So, isa na naman yun sa iisipin sa mga pagtatakahanan ng pag-iisipan ng mga Pilipino na saan nga ba napunta yun? Una-una, hindi birong pera yun, 6 trillion, trillion, hindi po billion, hindi rin million, trillion. So ngayon, para matabunan ho yun, eto nga, ang ginagawa nila, yung issue kay VP Sara at yung about sa impeachment, kung ano-ano ba, China, pro-China, Pogo, yan yung pinagtutuunan nila ng pansin. Ay baka nga yung about nga sa Pogo, baka nga bandang huli si VP Sara pa ituro dyan. Baka bandang huli si PRRD pa ang ituro dyan. Diba? Hindi natin alam, pero posibleng mangyari yan. Dahil yan naman talaga, simulat sa poll, yan naman talaga ang plano ng mga anti-Duterte. Gago! Mga gago. Diba? Kaya itong nangyayari ngayon kay VP Sara, itong impeach na to, is gusto pa nila itong patagalin, pahabain, gusto pa nilang mas marami pang kasi nga kapag usapang Duterte na ho ang binabalita ng mga ibang mga mainstream media ng mga fake news din naman, yun talaga ang sinusubaybayan ng taong bayan, yun talaga yung pinapanood. No, so para hindi mapansin yung kapalpakan na ginagawa nila, pinapatagal nila tong about sa impeachment kay VP Sara. Sa totoo nga lang, eto disclaimer paalala lang po, hindi ko po gustong ma-impeach si VP Sara. Baka may isang kupal na naman dyan, may isang hinayupak dyan na mag-comment na, oy bakit Jay Guevara, ba't gustong-gusto mo ma-impeach si VP Sara? Hindi ko gusto, no? Pero maaari at kayang-kayang gawin ho yan ng mga anti-Duterte dahil nasa kanila po ang kapangyarihan. Alam naman ho natin, ng Congress ay hawak po ng isa sa mga buhaya. Kasi buhaya 1, 2, 3 yan. No, yung 1, yun yung pinapa-impeach natin. Pinapababa natin sa pwesto. Yung 2, yun yung gastadora ng kaban ng bayan. Yung 3, isa din sa gumagastos ng pera ng bayan. O bali 3 buhaya yan. May babaeng buhaya pa nga pero wag na natin masyadong pansinin yun. Gago! O wag na natin masyadong pansinin yung isang buhaya na yun dahil medyo wala naman din bilang yun. At mag-focus tayo dun sa pinaka-tatlong sila ang 3 buhaya, 3 haring buhaya. So eto nga yun nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment, no? So parang ang nangyari dito, parang niluluto nila ngayon kapag medyo kinagat ng taong bayan yung impeachment, ma-brainwash na naman nila yung taong bayan, tsaka nila itutuloy kasi alam nyo, kabado din yung mga yan. Kabado din yan mga yan kapag ginawa nila yan. Dahil kapag ginawa nila, alam nila na magwawala ang buong Pilipinas kapag ginawa nila yan kay VP Sara. Kaya nga takot na takot din yan sila na gawin yan. Dahil nga, baka mamaya bigla na lang magulantang sila na nasa Malacanang na ang buong Pilipino. Buong mamamayan dito sa Pilipinas, nasa Malacanang na at sumisigaw na ibalik si VP Sara at hindi pala ibalik. Pababain ang number 1 na buhaya. So marami pang video dito. Ito pa, idugtong pa natin tong mga ito. We'll proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. In the meantime, COMSEC, please proceed with the oath taking of the other witnesses. To all the other witnesses and or resource persons, please stand up and raise your right hand, inviting the DBM, the COA, and other staff from the Office of the Vice President, Your Honor. Okay. Please your right hand.
Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Okay. I do. The oath has been administered, Your Honor. When you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Oh, Ang ano po. Kayo po. kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. And Yes. dun nga sa ano witness nga daw. Gago! Kupal ka ba? Ay, sorry. Gago! Nadadala ko kay Malupiton eh. Oo. Yung nasa papel nga ganun nakasulat Sige. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo. Rules pala, rules. Sorry. Witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Dapat kasi, alam nyo, napakahalaga ng rules sa resource person, no? Para sa kaalaman ho natin. Napakahalaga ho nun. Nga yung tinatanong ni BP Sara, bakit wala? Ano bang meron dun? BP Sara, isihan mo lang BP. Okay, hindi na nakapagsalita yung chairman. Ano bang tawag doon? Ma'am, ano lang po yun yung term lang po yun pero considered as Gago! Yung term lang po yun, ma'am okay. So hindi ko pa paniwalaan yun. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo dito, ngayon, resource person ako. Tama. sa resource person din po kayo Yes, sir. Nyo parang patibong na lang to. Hindi, ito napapansin ko dito. Parang patibong na lang to na parang, alam mo yung tipong gusto nilang asarin si BP Sara. Gusto nilang makapagsalita si BP Sara na hindi maganda at para magalit sa kanya ang mga Pilipino. Nakikita ko dito kasi isipin nyo bago simulan yan, alam ko naman na alam din nila yan. No, yung bakit sinasabi nila na witness si BP Sara. Pero hindi nyo sinabi na witness si BP Sara. Sinabi nyo dito ngayon is resource person. So sa madaling salita, talagang sinasadya lang ho talaga nila to. Dahil nga, parang kapag nagalit si BP Sara, makapagsalita ng kung ano-ano, panalo na naman sila. So magpapawa effect na naman sila. Sabihin nila na naman na napakabastos ng mga Duterte. Okay, play. Resource persons nga po kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Naku, buti na lang napansin mo, BP Sara. Baka dahil dyan sa witness at resource person issue na yan, baka mabutasan ka na naman nila. Or baka may gawin na naman silang kakaiba dyan. Gago! At tama naman yung sinasabi dito ni BP Sara Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair, point of order. Yan na si Gloria Macapagal Marcos. Gago! Charot lang, joke lang. Komedyante. Di sana nagparing na lang ako, gusto niyo seryoso. Yan, nagtataranta na sila kunwari. Pero alam din nila yan. Alam nila yan. Tangina. Hindi naman biro tong hearing na to para magkamali sila dyan. Katarantaduhan. What is the point of order of the Honorable Congressman This issue about Macapagal? witness, resource person, etc., etc. Ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Yan kasi, Gloria, kakalagay mo ng sa leeg mo dati nung presidente ka pa. Yan tuloy, humina boses mo.
Di sana, masyado kasing ilang buwan mo rin nilagay sa leeg mo yun eh. With the wheelchair, no? Hindi natin akalain na abot pa si Gloria sa termino ni BP Sara. Gago! Samantalang nung presidente siya, naka-wheelchair na yan, tapos may ano sa leg. Anong tawag doon? Yung nilalagay dito sa leg? Kadena? Hindi din. Hindi kadena. Bisa mo yung nilalagay dito para hindi makagalaw-galaw yung leg mo. Yan tuloy. Humina yung boses mo. Okay, play. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate, where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation. But she quoted a Supreme Court ruling. So, the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case. Dito rin pala si Boy Epal, sa gilid ni Arroyo. Violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, where the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been a Supreme. And then there is a portion that the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administration. Naiwan ko sa'yo, muntik na ako makatulog, puro ka English. Naiwan ko sa'yo. Basahin natin yung comment nitong video na to. Ay, walang comment. Hoy. Ba't walang comment to, ha? Anong meron? Huwag niyo sabihin, nagpapatay na rin kayo ng mga comment section. TV5. Anong meron? Ba't walang Ba't walang comment to, ha? What are you doing to me? Do that to me. Ay, hindi pala. Dito, tingnan natin dito yung comment. Sabi dito, sila. Basahin natin comment, ha? Para marinig nyo naman din yung comment ng taong bayan. Sila mismo hindi nila alam kung ano pinagkaiba ng witness at resource person. That's true. Gago! Oo nga, no? Tama nga naman, no? Kawawa ang taong bayan sa mga representatives. The House of Representatives. Yan. Go, BP Sara. Galing din ni ex-President Gloria Arroyo. Hindi, joke lang, naintindihan ko naman din yung sinabi ni Arroyo, no? So, pinaliwanag niya kasi doon, no, na yung about sa witness at sa resource person kasi nga hindi maintindihan nung isang tanga. Gago! So, pati sila hindi nila alam ibig sabihin nun. Boom, huli kayo. Kaya nga ito, sabi niya, boom, huli kayo. Alam nyo, kaya nga na sinasabi ko kanina, is parang patibong lang yun para magalit si BP Sara. Kaso, mautak talaga ang Duterte, hindi nyo kayang utakan niya, mga hinayupa kayo. Wala pa kayo sa posisyon nyo, mautak na yung mga yan. BP Sara, and she knows
what is rules of law. Yeah, yan talaga dapat, no? Eh, bakit yung mga mga representative hindi nila alam? Wala silang maisagot. Go Sara. Ano, wala man lang go Marcos dito. Gago! Ito lang go Marcos dito. That may go Marcos din. Ayun, magkaiba pala ang witness at resource person. Sa pool. Sabi ni Oliver Valentin, no, di ba? Ito pa, boom, make up your mind. Stick to the plan. Oy, bata dito pa rin to si Kimbo. Wala naman si Kimbo dyan, Hindi nyo kaya si BP Sara, sabi ni Jerry Geraldes. Yan, Tama lang na di. Ito. Basahin natin to. Tama lang na di na kasi, makaharap ay mga magnanakaw, di ba? Ito baka mamaya may magkaso sa akin. Hindi ko to nagbabasa lang comment ng taong bayan dito. Ito pa, sabi ni Puray tuloy. Muntik na maging kakaiba yung sinabi ko. Gagawa kayo ng rules, mali pa. Ito, basahin natin tong mahaba na to. May makukuha ba tayo dito? Kaya pumayag sila sa CF para may magamit sila in the future pag naupo si BP Sara as BP. Hindi lang din inaasahan gaya ni PRRD o ni former President Rodrigo Roa Duterte kung gaano kakurap sa loob ng gobyerno, kaya hindi dapat magtiwala agad-agad sa mga lumalapit ganyan ang mga abusado. Lalapit ka, kakaibiganin ka para bumango rin sila, tapos gagamitin ka para magpagtakpan yung mga gawain nila. Gago! Alam nyo, relate na relate. May naalala ako bigla dyan sa comment na yan. May naalala ako bigla sa comment na to, guys. May naalala ako dyan. Yan, sabi ni Senon Rue, kakaibiganin ka para bumango rin sila, tapos gagamitin ka. Parang so very familiar. Gago! So very familiar, motherfucker. Gago! Pag to naging presidente, puro paghihiganti gagawin nito. Sabi na, ito. Pag to naging presidente, puro paghihiganti ang gagawin nito. Tingnan natin yung replay. Sabi naman ni James Bond, sure ka? Paano paghihiganti? Alam nyo ito, hindi ugali ng mga Duterte yung ganyan, yung paghihiganti, ganyan, hindi ano yun. Ngayon, syempre, kung yung mga ibang congressman naman dyan, ay may nalabag talaga sa batas, at kung sakali man, na nung panahon na yon ay Duterte na ulit ang nakaupo sa ating gobyerno, sa talagang pagbabayaran nila yon. Hindi katulad ngayon na kahit may nagawa, tignan nyo si Castro. Diba? Si Castro, napapakinabangan siya ng mga anti-Duterte dahil isa rin siya sa mga anti-Duterte. Tingnan nyo, kahit convicted, nakaupo pa rin. Nagtatanong pa nga sa Senate hearing. Nagpa-makeup pa nung nakaraan, nag-viral. Tapos may kanta ng may background music ng Wag Ka Lang Mawawala. Gago! Ganun yun. Ngayon, kung umupo si BP Sara bilang presidente na ng Pilipinas at may mga kongresista na may natatago at may nadiskubrihan na mga kaso na karapat dapat nilang pagbayaran sa batas ng bansa natin, sa ating batas, natural na talagang makukulong sila nun. Hindi uso sa mga Duterte, kaibigan ka. Kahit kaibigan ka, kung may ginawa kang katarantaduan, kahayupan sa bansa mo, kulong ka. Kaya nga ayaw nila sa Duterte. Tingnan nyo, bakit? Nung panahon ni PRRD, nung panahon ni PRRD, alit pala ng mukha ko. Nung panahon ni PRRD, may katulad ba ni Franz Castro na kahit convicted, nakikita nyo pa sa gobyerno? Wala. Ngayon lang na meron nagkaganyan, kaya tulad niyan ni Franz Castro at nung isa niyang kasamahan na si Baklushi, na isang recruiter ng mga kabataan patungo sa mga NPE. Yan, So yan po yung mga komento, hindi natin basahin lahat kasi baka mag-iyakan na naman po yung mga hinayu. At alam naman natin yung mga hinayu,
talagang hinayupak sa pag-uugali. Meron pa pala isa dito. Meron pang isa dito na kaso ito 1 minute lang to. So panoorin natin. Hindi ako ang problema ng bayan na ito. There is no misuse of funds. Hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. A speech that's simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me. Iisa-isahin natin to. Maganda, nakalimutan ko lang i-play pero iisa-isahin natin to. Napakagandang pag-usapan nito. That this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. We have not done Pinutol-putol na. anything wrong. So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Yan O, di sisimula natin dito sa unang sinabi ni BP Sara, ha? Umpisa natin dito. Okay, play. Hindi ako ang problema ng bayan na ito. Hindi siya ang problema ng bayan na ito. Which is wow, English! Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi naman talaga si BP Sara. Bakit? Si BP Sara ba nagpamahal ng bilihin dito sa Pilipinas? Si BP Sara ba? Dumadaan ba kay BP Sara ang budget ng Pilipinas? Si BP Sara ba ang kumukontrol ng budget at kumukontrol ng Pilipinas? Si BP Sara ba ang namumuno ng Pilipinas? Paalala, pangalawa lang siya sa pinuno ng Pilipinas. Kaya magtataka tayo at totoo yung sinabi ni BP Sara na hindi talaga siya ang problema ng Pilipinas. So sinabi niya na rin naman din dito kung ano yung problema ng Pilipinas, kundi ang kahirapan, kakulangan ng trabaho, kakulangan ng edukasyon dito sa Pilipinas. Yan ang mga problema ng bayan natin, hindi ang mga Duterte. No? Play. There is no misuse of funds. Hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. A speech. Speaking of, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Talagang totoo yun. Ang pinupunteriya nila dito ay kung paano sirain, kung paano wasakin, paano balahurain at pamukaing masama ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara sa mata ng mga Pilipino. Yun talaga yung gusto nilang palabasin dito, no? At isa pa, napakatotoo, pinutol lang ng TV5 yung sinabi ni BP Sara. Kinat lang. Pero nandoon po sa bidyong to na sinabi ni BP Sara, yung budget, anytime pwede nyo namang hindi payagan yan at pwede nyo naman ding bawiin yan kung sakaling maibigay nyo na. No? Hindi ganun yung saktong pagkakasabi ni BP Sara, pero ganun na ganun. Ganun yung ibig sabihin. No? Kaya nga, sobrang nagtataka at napapaisip tayo na bakit pwede nyo namang bawiin yung sa pwede nyo namang bawiin yung sa budget. Bakit kailangan nyo pang pahabain ng pahabain? Kaya nyo namang bawiin agad. Katulad yan, yung 1 billion na iniinging budget ng Office of the Vice President, diba? Ginawa na lang 700 million, no? So, ibig sabihin, kaya nyo naman din gawin eh. Bakit ba kailangan siraan si BP Sara sa mata ng mga Pilipino? Play. That's simply meant to say,
do not vote for Sara on 2028. Yan ang isa pa sa pinaka talagang gustong mangyari ng mga anti-Duterte na kailangan masira ang mga Duterte, masira si VP Sara, masira ang mga Duterte sa mata ng mga Pilipino para hindi siya iboto sa darating na 2028 presidential election. Kasi ngayon hindi naman pang senator election lang ang darating na election ngayon, 'di ba? So talagang 'yan ang pinaganda. Yung nga lang sobrang aga. Pero in fairness hindi naman sa kagustuhan ko yung ginagawa kay VP Sara. Syempre naawa din ako sa ating vice presidente na isa yan sa mga tumulong na mapaganda at alam naman din natin kung ano yung ginawa ng tatay niya dito sa Pilipinas. Yan ang mga yan ang nagpaganda at nagpaano ng kaayusan dito sa Pilipinas, no. Alam nyo, yung ginagawa kay VP Sara ngayon na napakaaga pa para politikahin sila, may magandang kinakahinatnan. Dahil sa likod ng pangbabalahura, pangwawasak sa kanila, nakikita ho natin na mas lalo silang minamahal ng taong bayan at mas lalo silang sinusuportahan ng taong bayan. Kagaya lang, no, paulit-ulit nilang sinasabi na masama ang Duterte, walang kwenta ang Duterte, pero ang taong bayan hindi nila pinaparinggan yun, hindi yun pinagbabasihan nila. Alam nila na sa kabila ng lahat na paninira na ginagawa sa mga Duterte, at darating na talagang okay ang Duterte at walang ginagawang korupsyon ng mga Duterte. So yun lang, no? Yun lamang po at hindi ko na itutuloy masyado na mahaba yung video natin. Napapadaldal na naman ako ng lubusan. Gago! At ayun, sa mga nakapanood po nito, kung ano po yung bibigay nyo opinion, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At please support to all Banateros Brothers, Banat by Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, and siyempre, ang pinakapogi sa lahat, Jay Guevara. So ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.